Kim Pao announcement. Pagbalik ng Pinas, kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Nagbunyi at nagdiwa ang mga tagahanga ng Kim Pao nang lumabas ang anunsyo mula sa ASAP Natin To na magiging tampok sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang palabas. Ayon sa opisyal na pahayag mula sa ABN Studios, tsak na magbibigay ng kilig sa mga manonood ang pagsasama ni Kim at Paolo sa pag-awit ng kantang inilabas ni Zack Tabudlo. Ang mga tagahanga ay tsak na masisiyahan sa kanilang makulay na pagtatanghal ngayong linggo. Sa patuloy na pagbabago ng mga programang pambansa, ang Kim Pao ay nagbibigay ng bagong sigla sa showbiz scene. Ang duet na ito ay pinakahihintay ng kanilang mga taga-suporta na sabik na makitang muling magsanib puwersa sina Kim at Paolo sa espesyal na pagtatanghal. Hindi maikakaila ang kaguluhan at kasiyahan ng mga tagahanga na nagsabing hindi nila palalampasin ang pagkakataong ito dahil sa mataas na antas ng pagganap na inaasahan. Siguradong magiging tampok ang Kim Pao sa mga susunod na araw. Ang pagsasama ng kanilang talento sa isang awit ni Zack Tabudlo ay nagdudulot ng labis na excitement sa lahat ng kanilang taga-subaybay. Mula sa kanilang magkasamang pagganap sa mga nakaraang palabas, malinaw na nag-iwan sila ng malalim na impresyon sa publiko na maging dahilan ng kanilang patuloy na tagumpay. Kumikilig ng bawat sandali na kanilang ibabahagi sa entablado ay tunay na aabangan ng marami. Sa mga ganitong pagkakataon, nagbibigay sila ng inspirasyon sa mga kabataang artista na nagtatakang sundan ang kanilang yapak sa mundo ng entertainment. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang isang simpleng pagganap, kundi isang patunay ng kanilang mahusay na chemistry at ang kanilang dedikasyon sa kanilang craft. Ang pagtanggap ng publiko sa Kim Pao ay hindi lamang nakabatay sa kanilang talento, kundi pati na rin sa kanilang personal na koneksyon sa kanilang mga taga-suporta. Ang kanilang natural na kakayahan na magpatawa at magbigay ng ligaya ay nagbibigay sa kanila ng karagdagang puntos sa mata ng kanilang mga fan. Ang kanilang bawat pagganap ay may dalang kasiyahan at emosyon na umaabot sa puso ng bawat isa na nanonood. Sa ngayon, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanilang pagganap sa ASAP Natin To. Ang mga tagahanga ay umaasa sa isang makakabagabag damdaming pagtatanghal na tsak na magiging memorable para sa lahat. Ang kanilang pagtutulungan sa isang kantang tulad nito ay nagiging isang mahalagang bahagi ng kanilang karera at nagpapalakas pa sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang tandem sa industriya ng showbiz. Kaya't sa mga susunod na araw, siguradong magiging mainit ang pagsuporta para sa Kim Pao sa kanilang darating na show. Ang kanilang pagganap ay isang oportunidad para sa mga manonood na muling maranasan ang kilig at saya na dulot ng kanilang pagsasama. Hindi na kailangang maghintay pa dahil ang mga tagahanga ay handa na para sa isang gabi ng entertainment at kasiyahan na hatid ng Kim Pao. Sa wakas, ang kumikilig at pagpapakilig ng Kim Pao ay magpapatuloy sa kanilang mga susunod na proyekto kaya't manatiling nakatutok sa mga detalye ng kanilang pagganap sa ASAP Natin To upang hindi palampasin ng isang espesyal na pagtatanghal na siguradong magiging tampok sa entertainment scene. At sa kabilang banda, nakatagpo si Kim Chiu ng plane trouble habang lumilipad patungong Cagayan de Oro. Ikinalungkot ni Kim Chiu kung paano siya nakasanayan na makaranas ng problema sa eroplano na ibinunyag na ang kanyang makamakailang paglipad patungong Cagayan de Oro ay naantala sa hindi natukoy na dahilan. Nagsalita ang TV host actress tungkol sa hindi magandang pangyayari sa pamamagitan ng kanyang Facebook page noong Sabado 27 September. Ipinakita ni Chiu ang kanyang mga larawan pagkatapos niyang lumabas ng eroplano at sumakay sa airport bus kasama ang iba pang mga pasahero. Sana sa mga problema sa eroplano, karamihan sa Philippine Airlines, she said. Emergency landing reroute back to base. Dapat si Leo ngayon Cebu ulit. Ikinalungkot din ng actress TV host kung paano tinapay at tubig lamang ang binigay sa mga pasahero bilang komplementaryong pagkain. 0 to M, oh my. Isinulat niya at nagdagdag ng Sino Eva monkey emoji. Ang mga karagdagang detalye ay usaping hindi kaagad nalaman. Wala pang update si Chiu kung nakarating na siya sa Cagayan de Oro. Nitong Hulyo lamang ang flight ni Chiu patungong Surigao del Sur ay kailangang bumalik sa Maynila dahil sa isang technical na issue. Sa pagbabalik namin sa Himpapawid, ang tanging magagawa ko lang ay magdasal. Ngunit sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakarating pabalik sa Maynila, aniya. Noong panahong iyon, ito ay isang nakakatakot na karanasan. Ngunit nagpapasalamat ako, nagpapasalamat na nakabalik kami. Nagpapasalamat na bumaba ang eroplanong iyon at nakahinga ng konti. Ang gitin ni Chiu kung paano nagsilbing paalala sa kanya ang karanasan na kung gaano kahalaga at marupok ang buhay. At sa kabilang balita, Julia Barito at Gerald Anderson muling nagkabalikan. Na ba matapos ang dramang third party ang nakakagulat na detalye sa kanilang muling pagtatakbo na gumugulantang sa buong showbiz.
Sa mundo ng showbiz kung saan ang bawat galaw ng mga bituin ay binabantayan, walang mas nakakapukaw ng interes kaysa sa isang kwento ng pag-ibig, paghiwalay at ang posibilidad ng second chance. Ngayong muling umugo ang mga bulong-bulungan at nag-alabang espekulasyon tungkol sa celebrity couple na sina Julia Barreto at Gerald Anderson, matapos ang mga bali-balitang hiwalay na sila dahil sa di umano'y third-party issue. Ngunit tila may bagong kabanata na nagsisimula sa kanilang relasyon na nagdulot ng matinding kaba at pag-asa sa kanilang mga tagahanga at maging sa mga kritiko. Ang tanong ngayon, nagkabalikan na nga ba sila at paano nangyari ito matapos ang lahat ng drama at akusasyon? Matagal na naging usap-usapan ang relasyon ni Julia at Gerald mula sa pag-usbong ng kanilang pag-iibigan sa gitna ng kontrobersya hanggang sa mga balita ng kanilang hiwalay na di umano'y bunsod ng isang valuable player. Ang kanilang kwento ay laging laman ng mga balita at social media. Ngunit kamakailan lamang isang showbiz personality at talent manager na si Ogie Diaz ang nagbigay ng bagong anggulo sa kwento na nagpapahiwatig ng posibleng pagkabalikan at isang balikan at second chance para sa Gerald, ang tawag sa kanilang love team. Ayon pa kay Ogie Diaz, ang nakakagulat na kaganapan ay naganap na lamay ng tito ni Julia na si Meto Barreto. Nakita umano si Gerald at Julia na magkasama. Dumating daw ang dalawa nang magkasabay bandang alas 7 ng gabi at pagkatapos ng hating gabi ay sabay din silang umalis. Ang ganitong paglitaw sa publiko lalo na sa isang pribadong okasyon tulad ng lamay ay sapat na upang magpasiklab ng matinding espekulasyon para sa maraming tagahangang ito ay isang malinaw na sinyalis na tila maayos na ang kanilang mga hidwaan at mayroon ng namumuong pagbabalikan. Ang reaksyon ng mga netizens ay agad na naglitawan. Marami ang nagpahayag na paniniwala na talagang mahal pa rin ni Julia si Gerald at wala raw nagbago sa kanilang pag-ibig. May mga nagmungkahi na marahil ay naipaliwanag ni Gerald ang kanyang panik at inamin niya ang kanyang kasalanan kay Julia na naiintindihan naman ng actress or ang ideya na walang third party na kasangkot ay isa ring popular na haka-haka na kumalat online na nagbigay ng mas malinaw na daan para sa pagpapatawad at pagkakasundo. Hindi rin maiwasang banggitin ng mga tagahanga ang posibleng effort na ipinakita ni Gerald upang muling mapatawad siya at magkaayos silang dalawa. Ang paglitaw nilang magkasama ay tinitingnan bilang patunay na muling pag-usbong ng kanilang pag-ibig. Pag-usbong. Bagamat wala pang formal na kumpirmasyon mula mismo kina Julia at Gerald, ang mga pahayag mula sa kilalang personalidad sa showbiz tulad ni Ogie Diaz ay madalas na may katotohanan. Ang kanyang pagiging direkta at ang kanyang mga koneksyon sa industriya ay nagbibigay ng bigat sa bawat balita na kanyang ibinubunyag. Kaya naman marami ang naniniwala na ang mga pahiwatig na ito ay malapit ng maging opisyal. Ang timing ng balitang ito ay interesante rin. Ayon kay Ogie Diaz, nagbiro pa siyang, "Awat muna sa flood control, showbiz muna tayo." Ang pahayag na ito ay tumukoy sa mga mainit na isyu ng katiwalian sa gobyerno na kasalukuyang pinag-uusapan sa bansa. Ito ay tila